Dumating na ang tagsibol at inaasahan ng Russia ang opensibang tatapos sa digmaan. Sa wakas, gumaganda na ang panahon at may mapagtataguan na. Pero para kay Putin, pareho pa rin ang sitwasyon. Nag-utos siya ng pagsulong, pero namamatay ang mga sundalo niya. Katatapos lang ng pinakamasamang buwan ng Russia sa digmaan at pinakamaganda para sa Ukraine dahil bumagsak ang opensiba ngayong tagsibol at nasunog ang makinarya ng Russia. Record na dami ng nasawi, bagong milestone, at napakabagal na pagsulong na parang walang ginawa ang Russia buong Marso. Lahat ng ito ay kabiguan para kay Putin na tatalakayin natin sa video. Magsisimula tayo sa kung ano ang direktang ginawa ng Ukraine para gawing pinakamasamang buwan ng bigmaan ng Marso 2026 para sa puwersa ni Putin. Pwede nating buuin yan sa tatlong salita. Tinama ng Ukraine ang lahat. Habang sinisimula ng Rusya ang opensiba sa tagsibol, nalayong magtagumpay si Putin, pinalalakas ng Ukraine ang deep strike strategy sa antas na di inasahan ng Rusya. Tinamaan ang mga estratehikong target sa Rusya ayon sa Euromaidan Press na tinawag na March Harvest. 5 pabrika, 10 oil refinery, mga planta ng langis at air defense ang nawasak. At ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Ukraine, Marso 2026 ang isa sa pinakamalalaking buwan sa dami ng estratehikong target na tinamaan ng Ukraine sa Rusya. Simulan natin sa mga pabrika. 5 pangunahing pabrika ng Rusya ang tinamaan niyang buwan, simula sa Kremny L plant na nasa border region ng Bryansk. Isa sa pinakamalaking microelectronic na kumpanya sa Rusya ang gumagawa ng microchip para sa Iskander ballistic missile at air defense ng bansa. Sinira ng Ukraine ang pabrikang ito sa pamamagitan ng pagsira sa isang gusali ng produksyon at isang bodega ng mga piyesa na ginagamit para itago ang mga kagamitan na kailangan ng Rusya para gumawa ng microchip ng kanilang mga missile. Bumagsak ang supply chain ng missile ng Rusya dahil sa isang atake. Sa susunod na 6 na buwan, hindi makakagawa ang Rusya ng microchip para sa marami sa mga missile nito. Kailangang matapos ang pagkukumpuni. Dahil malapit ang Bryansk sa Ukraine, handa kaming tumaya na ganun nga. Ang Serbisyo sa Seguridad ng Ukraine o SBU ay nag-aabang na makausad ng kaunti ang Rusya sa pagkukumpuni bago muling magpadala ng 1 o 10 drone para sirain ulit ang Kremny L plant. Pero isa lang ito sa 5. Sa Ulyanovsk, tinarget ng Ukraine ang Aviastar aircraft plant, nasira ang climate-controlled na silungan at ilang Il-76 at Il-78 na eroplano sa planta. Ayon sa Euromaidan Press, ang Aviastar ay gumagawa at nagme-maintain ng malalaking transport aircraft, kaya napakaluba ang epekto ng pagkawala nito sa logistics ng Rusya. Ang kawalan ng mabibigat na kargamentong eroplano ay nagpapabagal sa pagdadala ng kagamitan at tropa sa Rusya at Ukraine. Dagdag pa rito, sinira ng Ukraine ang isang planta na nagpapanatili sa mga aerial refueling tanker ng Rusya na nasa maayos na kondisyon. Kaya makikita rin natin ang epekto sa lakas panghimpapawid ng Rusya. Tuloy-tuloy ang pag-atake sa Ikay-100 at 23 planta ng pagkukumpuni ng eroplano sa Stary Russa, Oblast ng Novgorod, Rusya. Mas marami pang mga pag-atake mula sa Ukraine ang bumagsak at tinamaan nilang mga hangar na nag-iimbak ng Il-76 na eroplano. Pati na rin ang mga eroplano para sa missile defense at ang mga storage facility na ginagamit ng Rusya para itago ang kanilang mga anti-aircraft missile. Isa na namang dagok ito sa mga pasilidad ng Rusya para sa aircraft maintenance, na lalo pang napapahirap sa internal na lohistika ng bansa. Kasunod nito ang Alchevsk at ang planta ng metalurhiya may pangalan ng rehiyon. Nagresulta ang pag-atake ng Ukraine sa isang malaking sunog sa pasilidad na gumagawa ng mga kahanang bala ng artilyera at kasali sa paggawa ng armored steel na ginagamit sa maraming kagamitang militar na kailangan ng sandatahang lakas ng Rusya. Paalam sa mekanisadong pag-atake. At panghuli, sa Sevastopol naman, tinamaan ng Ukraine ang granite. Bakit mahalaga yon? Ang granite ay isang sentro ng inobasyon at ito lang ang sentro sa Crimea ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Ukraine na kayang magayos ng mga sistemang panlaban sa himpapawid na S-400 para sa Rusya. Alam mo na siguro ang ibig sabihin nito. May paparating pang mga pag-atake sa Crimea at hindi mapipigilan ng Rusya habang humihina ang S-400 network nila. Masama ito para sa Rusya. At nagsisimula pa lang tayo. Ang Kremlin ay agad nang tumutugon sa mga pag-atake ng Ukraine sa pamamagitan ng pagtatangkang ilipat ang kanilang mga pasilidad ng produksyon sa pinakamalayong lugar na posible. Iyan ang nangyayari sa pasilidad ng Roscosmos sa Khimki, rehiyon ng Moscow. Inilipat ang pasilidad sa Omsk, sa Siberia, at rehiyon ng Ural Mountains ng Perm. Ayon sa Roscosmos, ito ay kanilang ipinapakita bilang isang hatbang para mapataas ang pagiging episyente. May punto naman.
Alam naman nating lahat na nakakamit ang episyensya kapag inilalayo mo ang iyong mga planta ng produksyon mula sa mga lugar kung saan sila pinakakailangan. Kalokohan lang ito. Inililipat ng Roscosmos ang mga planta palayo sa rehiyon ng Moscow dahil nakita nilang nangyari noong Marso at alam nilang abot ng mga drone ng Ukraine ang lungsod. Hindi ito para sa episyensya. Tumatakas lang sila sa problema. Masisisi mo ba ang Roscosmos? Wala namang indikasyon na babagal ang Ukraine sa pag-atake sa industrial na kompleks ng Russia. Noong Abril 4, iniulat ng United 24 Media na muling nagtagumpay ang mga drone ng SBU sa pag-atake sa plantang metalurhiko ng Alchevsk. Pangalawang tama na ito sa loob ng isang buwan, patunay na may estratehiya ang Ukraine. Lahat ng tinamaan na ng Ukraine, minsan ay malamang tatamaan ulit. Ang ginagagawa ng Ukraine sa sektor ng langis ng Russia noong Marso ay patunay kung gaano ka-epektibo ang estratehiyang iyon. Nasusunog ang mga daungan at refinerya. Sa Afipsky at Albashimft, tinamaan ng drone ng Ukraine ang dalawang refinerya. Pareho silang gumagawa ng diesel fuel na dinadala sa timog na grupong militar ng Russia sa Ukraine. Sa Novorossiysk, tinamaan ng Ukraine ang Shaskaya Oil Terminal at naglunsad ng matinding pag-atake laban sa Port Kavkaz. Ang mga iyon ay mga sentro na inaasahan ng Russia para maghatid ng langis sa pamamagitan ng Black Sea sa kanilang mga kliyente. Pati na rin para magdala ng gasolina sa mga barkong pandigma ng Black Sea Fleet. Sa Saratov, tinamaan din ang isa pang refinery at ganun din ang nangyari sa Kurishi at Yaroslavl. Unti-unting naubos ang mga yaman ng Russia na ginagamit sa paggawa ng aviation fuel at iba pang produktong nagpapatatag sa lokal na sektor ng gasolina ng Russia. Sinundan ito ng mga pangunahing pag-atake sa Primorsk at Ust-Luga. Pareho silang daungan na mahalaga sa Russia para tuloy-tuloy ang export ng langis sa Baltic Sea at iba't ibang customer. Pareho silang paulit-ulit tinamaan ng Ukraine noong huling bahagi ng Marso. Tandaan, ito ang estratehiya namin. Tirahin minsan, ipaalam kay Putin na abot ng drone ito at ulit-ulitin bago makarespond ang Russia hanggang mawala na. Ang Ust-Luga ay tinamaan ng 5 beses noong Marso, na italang mga pag-atake noong Marso 22, 25, 27, 20 at 31. Ayon sa Reuters, ilang beses tinamaan ng Ukraine ang Primorsk Oil Terminal kaya nawala ang hindi bababa sa 40% ng mga pasilidad ng imbakan ng langis nito. Sa Ust-Luga, nasusunog pa rin ang terminal 7 araw matapos ang unang pag-atake ng Ukraine. Based sa mga larawang mula sa Kherson Cat, open source intelligence account sa X, hindi pwedeng sabihin ng Russia na malit lang ang naging pag-atake o kaunti lang ang pinsalang dulot ng mga labi ng drone ng Ukraine. Isa sa mahahalagang daungan ng Russia ay naging mausok at nagliliyab na impyerno. At habang sinusubukang apulahin ng apoy, lalo itong lumalala sa bawat atake ng Ukraine. Dito na talaga nagiging seryoso para sa Russia. Sa isang ulat noong Marso 25, tinawag ng Kyiv Independent ang nangyayari bilang isang makasaysayang pinakamababang antas dahil bumagsak ng husto ang pag-export ng langis ng Russia. Tandaan, mas marami pang drone ng Ukraine ang darating, lalo na sa Ust-Luga. Dahil sa pag-atake ng Ukraine sa Primorsk, Ust-Luga at iba pa, halos 40% ng export capacity ng Russia ang napahinto. Pinipigilan nito ang Russia na maibenta ang langis nila, habang ang digmaan sa Iran ay nagpataas ng presyo ng isang bariles sa mahigit $100. Dapat malaki ang kita ng Russia ngayon. Ngulit imbes, kinakaharap nila ang malalaking sunog sa mga pantalan na sana ay lifeline ng kanilang likidong ginto. Ayon sa Moscow Times, noong Marso 30 nakararanas na ang Russia ng kakulangan sa produksyon ng gasolina sa refinery. Matalinong pinagsama ng Ukraine ang pagsira sa hindi bababa sa 40% ng kapasidad sa pag-export ng Russia at ang pag-atake sa mga pasilidad na gumagawa ng fuel na sinusubukang ibenta o ipadala ng Russia sa mga tropa nito. Matalino ang galaw nila. Pinipigilan ng mga pag-atake ng Ukraine sa Primorsk at Ust-Luga ang Russia na magpadala ng langis. Nakakaroon ito ng domino effect sa mga refinery. Kahit makapag-produce sila, wala nang mapupuntahan ang mga produkto ng Russia. Kailangang itago ng refinery ang produkto habang may bara. Pero limitado ang imbakan, kaya maaring magsara sila at maghintay na luminaw ang sitwasyon. Hindi direktang pagsasara kasabay ng kaguluhan mula sa drone attacks. Kapag tinamaan pa ng Ukraine ang oil terminal sa Novorossiysk, Primorsk at Ust-Luga, magkakaroon ng sobrang gasolina at langis ang Russia na wala namang mapaglalagyan. Isa pang bagay. Bago tayo mapatuloy sa wasak na air defenses ng Russia. Noong Abril 1, iniulat ng Kyiv Post na ang Rosneft
isa sa mga higanteng kumpanya ng langis sa Russia, ay nag-ulat na bumagsak ng 73% ang kanilang netong kita noong 2025. Ang kombinasyon ng mataas na buwis sa kita, mataas na interest rates, at mga one-off na salik, na sa madaling salita ay mga parusa at mga drone na sumisira sa aming operasyon, ang nagresulta sa kumpanya na kumita lamang ng $3.6 na bilyong noong nakaraang taon. Oo, mukhang malaking halaga ito. Pero ang numerong ito na kumakatawan sa 73% na pagbagsak ay masama para sa Rosneft, na ibig sabihin ay masama rin para sa Russia. Mas kaunting benta ng langis, mas kaunting kita para buwisan ng Kremlin. Mayon na nasusunog ang mga terminal at refinery, si Rosneft ay tinututukan na ng baril ng 2026 na handa nang pumutok sa mukha nito. Hindi pa natin napag-uusapan ng air defense, pero malinaw na naging napakasama ang Marso 2026 para sa Russia sa digmaan laban sa Ukraine. Marami pang darating. Pero bago dyan, paalala lang na nanonood kayo ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button na yan para hindi mo mamiss ang isa man sa aming mga video. Balik sa air defenses. Marami ang nawala sa Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine noong Marso. 12 S-300 at S-400 air defense systems ang nawasak nitong buwan. Pareho itong long-range air defense systems na inaasahan ng Russia laban sa drone at missile. Pero hindi nila nagagampanan ng maayos ang trabaho. Hindi sana matamaan ng Ukraine ang Russia ng malakas itong Marso kung gumagana ang mga yon. Mas gusto pa rin ng Russia na meron kaysa wala. Pero ngayon, wala na sila. Kasama rin dito ang pagkasira ng 10 medium at short-range na air defense systems ng Russia, gaya ng Tor, Tor M-1, Pansir S-1, Tunguska, at iba't ibang bersyon ng mga unit ng Buk. Lahat ng ito ay ginagamit sa malapit at malayong likuran ng Russia para labanan ang mga drone ng Ukraine. Ang nakakatawang bahagi, syempre, ay ang mismong mga drone na dapat pinipigilan ng mga air defense na ito, ang siyang nag-aalis sa kanila sa digmaan. Dagdag pa rito, tandaan ang Crimea. Maintindihan kung nakalimutan mo dahil sunod-sunod ang pag-atake nitong Marso, pero sinira rin ng Ukraine ang pasilidad sa pagkukumpuni at pagpapanatili na nagpapanatiling gumagana ang mga as-400 ng Russia. Kaya makikita nating sinisira ng Ukraine ang maraming patong ng depensa sa himpapawid ng Russia. At hindi lang ito usapin ng pagsira ng mga unit sa iba't ibang saklaw. Tinatarget ng Ukraine ang mga pasilidad ng repair at maintenance, kaya hindi na makakabalik sa labanan ang mga nasirang unit ng Russia. Mahalaga ang pag-atake laban sa depensa sa himpapawid, dahil ito ang susi sa iba pang tinalakay sa video na ito. Nasusunog ang mga pabrika at oil refinery dahil ginugol ng Ukraine ang malaking bahagi ng Marso, kapos sa pagbubukas ng ligtas na mga koridor sa himpapawid at sa pag-atake sa mahalagang pasilidad. Komplikadong estratehiya ito na ginagamit ng Ukraine laban sa mga sinakop na teritoryo at sa loob ng Russia. Binibigyang diin ng Kyiv Independent ang bagay na yan. Ayon sa pagsusuri ng 1,500 at 30 na bripikadong pag-atake ng Ukraine sa Russia at mga sinakop na teritoryo mula Hunyo 2025 hanggang Marso 2026, natuklasan na 472. Sa mga pag-ataking yon ay nakatuon sa mga infrastruktura ng air defense. Ilang daan pang tumarget sa mga anti-access at aerial denial na asset tulad ng mga unit ng electronic warfare at mga command system. Malinaw ang paghina ng air defense ng Russia, kaya nasusunog ang mga oil terminal at wasak ang mga pabrika nila. At para budburan pa ng asin ang subat ng air defense ng Russia, lahat ng ito ay nangyari sa Russia sa buwan kung kailan mas magandang naging performance ng air defense ng Ukraine kumpara sa mga nakaraang buwan. Ayon sa Defense of Ukraine X account, tumaas ng 10.7% puntos ang kahusayan ng air defense ng Ukraine sa nakalipas na 4 na buwan. Sa ngayon, nasa 8.7% ang kahusayan ng Ukraine mula sa 80.2% noong Disyembre. Target nilang maabot ang 75% kahusayan sa kombinasyon ng Western air defenses at sariling kagamitan, gaya ng interceptor drones laban sa mga drone ng Russia na tipong Shahed. Mas gumagaling ang depensa ng Ukraine sa himpapawid, habang mas maraming ganitong banta ang kinakaharap ng Russia ngayon. At iyan ang dahilan kung bakit ang Marso 2026 ang pinakamasamang buwan ng digmaan para sa Russia hanggang ngayon. Nakuha ko. Marami pang dapat talakayin, lalo na habang lumalala ang problema ng Russia sa himpapawid dahil sa malaking kapalpakan sa simula ng opensiba ngayong tagsibol at tag-init na dapat sana'y magbibigay sa Russia ng kontrol sa Donbas at malaking bahagi ng katimugang Ukraine. Umasa si Putin na makakuha ng kaaliwan sa tagumpay sa Ukraine kahit nasusunog ang mga pabrika,
infrastruktura ng langis at depensa sa himpapawid. Nagkamali si Putin. Pagbaba natin sa lupa, makikita na noong Marso, 2026 yon ang unang buwan sa loob ng 2 taon at kalahati na walang anumang netong nadagdag na teritoryo ang Russia sa Ukraine. Ayon sa The Independent, nabawi ng Ukraine noong parehong buwan ang 9 na kilometrong kwadrado o humigit kumulang 3.47 milyang kwadrado ng sarili nitong teritoryo. Nayanig ang opensiba ng Russia sa lupa dahil sa problema sa komunikasyon dulot ng pagkawala ng Starlink at kampanya ni Putin laban sa Telegram. Ipinapakita nito na ang Spring Offensive, kung saan mas maraming pag-atake ang ginawa ng Russia sa Ukraine noong Marso kaysa ibang panahon ng 2026 ay nagsimula ng hindi maganda. Bawiin natin yon. Para itong sprinter sa Olimpiada na nakarinig ng panimulang putok pero tumakbo pa atras bago sumubsob. Kung namamasid si Putin, baka nakita na niya ito. Matagal nang bumabagal ang pag-abante ng Russia sa Ukraine. Ayon sa pagtatasa ng Institute for the Study of War noong Marso 31 tungkol sa pananakop ng Russia. Ayon dito, sa pagitan ng Oktubre 2025 at Marso 26, nasakop lang ng Russia ang 1,929 na kilometro kwadrado o humigit kumulang 745 na milya kwadrado ng Ukraine. Mababa ng bilang na yan, pero mas mababa pa kumpara sa panahon ng Oktubre 2024 hanggang Marso 25, kung saan nakuha ng Russia ang 2,716 na kilometro kwadrado o humigit kumulang 1,488 na milya kwadrado ng Ukraine. Nauntol na ang mga puwersa ng Russia sa lupa, kahit nagsimula na ang opisyal na tagsibon na opensiba. Ngayon, narating na nila ang pinakamalungkot na bilang. Habang patuloy nagpapadala si Putin ng tao sa digmaan, lampas 1,300,000 na ang kaswalti ng Russia. Ayon yan sa Minfin, na naglalagay ng opisyal na bilang sa 1,303,550 kaswalti noong 5 ng Abril. Iyan ay isang napakalaking bilang ng mga kaswalti. Mas marami ito kaysa kaswalti ng alinmang modernong militar. Ang US at mga kaalyado nitong koalisyon ay nagtamo ng 3,486 pagkasawi sa Operation Enduring Freedom sa Afghanistan, ayon sa Help for Heroes charity ng UK. Iyon ay isang operasyon na tumagal ng 13 taon, mula Oktubre 2001 hanggang Disyembre 2014. Hindi pa man isang katlo ng panahon ang lumilipas sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Pero parang si Putin ay nakikipagdigma sa sarili niyang militar sa dami ng kaswalti. Malaki ang naging ambag ng Marso sa pag-abot ng Russia sa milestone na di dapat maranasan ng modernong militar. Noong Marso 17, nagtala ang Russia ng isang record-breaking na araw nang mawala nito ng 1,700 at 10 sundalo na siyang pinakamataas na naitala ngayong 2026. Lumalala pa ito para kay Putin. Sa tumitinding opensiba ng Russia, mukhang halos tiyak may ilang araw na mahigit 2,000 sundalo ng Russia ang mawawala sa 24 na oras. Lumalala ang issue dahil nitong Marso, mas kaunti ang mga voluntaryong nare-recruit ng Russia kaysa sa kanilang nalulugi sa labanan. Umabot sa 89,000 ang naitalang pagkawala ng Russia mula Enero hanggang Marso 2026 ayon sa United 24 Media noong Abril 1. Posibleng mas mataas pa sa 100,000 ang totoong bilang dahil mga pagkawala lang ng Russia na nakumpirma ng Ukraine sa kamera ang nabibilang. Sa parehong ulat, 80,000 lang ang bagong sundalong na recruit ng Russia sa panahong yon. Ibig sabihin, malayo pa sa target na 400,000 recruits sa pagtatapos ng 2026 at hindi naabot ang goal habang tumataas ang bilang na nasasawi. Wala sa mga ito ang gusto ni Putin. Paano tumugon ang bigong pangulo ng Russia? Kung iniisip mo magbabago ito ng paraan ng Russia o gagawa ng kahit ano na pwedeng bumaliktad sa sunod-sunod na pagkatalo nila sa labanan at sa loob ng sarili nilang teritoryo, ibig sabihin hindi ka nakikinig nitong nakaraang 4 na taon. Wala nang bagong ideya si Putin. Ang meron lang siya at mga kasabot niya sa Kremlin ay banta. Nakakatawa. Nakita ng Russia ang kaguluhan noong Marso 2026 at inisip na tamang panahon ito para sabihing dapat isuko ng Ukraine ang Donbas. Noong Marso 31, iniulat ni Pangulong Volodymyr Zelensky na sinabi ng Russia na kailangang iurong ng Ukraine ang kanilang puwersa mula Donbas sa loob ng 2 buwan. Binigyan din ni Dmitry Peskov, tagapagsalita ni Putin, na dapat magdesisyon si Zelensky ngayon para sa kapakanan ng mga sundalong Ukrainian
upang mailigtas sila sa lagim ng Russia. Iisang digmaan kaya ang pinapanood ni Putin gaya ng iba? Noong Marso 2026 naranasan ng Russia ang pinakamalalang buwan sa digmaan sa Ukraine. Kaya nagdesisyon itong maglatag ng mga kahilingan sa Ukraine. Umatras mula sa Donbas at nangangako ang Russia na titigil sa pagkawala ng rekord na dami ng mga sundalo at depensang panghimpapawid at papayagan ng Ukraine na itigil ang pag-atake sa oil infrastructure at pabrika. Nakakatawang kahilingang ito at nagpapakita kung gaano ka-disconnected ang Kremlin sa totoong sitwasyon sa labanan at sariling teritoryo. Ito ay desperasyon ng Russia. Kung Marso 2026 ang palatandaan, walang pag-atras. Bagkus mas mabibigat na putok ang ihahatid ng militar ng Ukraine sa Russia na muling lumalakas. Dapat bumagsak na ang Pokrovsk. Ang lungsod na nasa Donetsk ay dapat sana ay nasa kontrol na ng Russia at ginagamit ito bilang panimulang punto para sa mga pag-atake papasok pa sa reyon. Ngayon ay may kakaibang nangyayari sa Pokrovsk matapos magtagumpay ang Ukraine sa isang 3 kilometrong paglusob sa rehiyon. Nahuli ang Russia na hindi handa. Pokrovsk ay halimbawa lang ng nangyayari sa buong linya ng labanan dahil sa malalalim na atake at kontra-atake na nagbibigay ng momentum sa Ukraine. Noong Mayo 19, sinabi ni Serhiy Bratichuk ng Ukrainian Volunteer Army na nakapasok ng malalim sa Pokrovsk ang mga pangkat panlusob ng Ukraine sa kabila ng pag-aangkin ng Russia na kontrolado nila ang lugar. Matinding paglusob ng Ukraine ang umabot ng 3 kilometro sa loob ng depensa ng Russia, habang pinakita ng sunod-sunod na kontra-atake na may sagot ang Ukraine sa mga reserbang ipinapadala ni Putin sa Pokrovsk. Kulang sa pagsasanay ang mga reserbang yon at hindi handa sa kayang gawin ng mas bihasang mandirigmang Ukrainian. Pinakita ng Ukraine kay Putin kung bakit ito problema at tinawag ni Bratichuk ang mga nangyari na higit pa sa karaniwang tactical action. Ibinunyag ni Bratuk ang kaya niyang ibahagi sa UATV. Kung pinag-uusapan natin ang Pokrovsk, hindi ko maaaring sabihin ng eksaktong lokasyon dahil sa malinaw na kadahilanan, pero dito, nagawa ng mga puwersa ng depensa na magsagawa hindi lang ng mga taktikal na kontra-atake, maaari itong tawaging mga aksyong pambutas sa depensa ayon kay Bratuk. Bago niyang idagdag, dahil sa ilang lugar, nagawa ng ating mga puwersa na makapasok ng 3 kilometro sa loob ng depensa ng mga mananakop na Ruso. Sinabi niya ang huling mensaheng ayaw marinig ni Putin at tuloy ang operasyon. Habang sinusubukang bigyang prioridad ng Russia ang Donetsk, inilulunsad ng Ukraine ang mga matatalinong kontra-atake sa mga reyon kung saan pinakamahina ang mga puwersa ni Putin. Mukhang kabilang na ngayon ng Pokrovsk sa mga rehiyong yon. Kung tama si Bratuk, hindi lang ito minsang nangyari. Isa itong panimulang punto para sa mas marami pang operasyon na gagamitin ng Ukraine upang makapasok pa ng mas malalim sa mga depensang linya ng Russia na magdudulot naman ng malaking epekto sa mga plano ni Putin para sa natitirang bahagi ng Donetsk. May iba pa. Nakuha natin ang ilang ideya tungkol sa paglusob ng Ukraine sa Pokrovsk mula sa ika-400 at ika-13 Rehimento ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine o RAID Regiment. Nag-post ang RAID sa X ng video kung saan tinamaan ng kanilang drone ang command post ng Russia na nakatago sa guho ng mataas na gusali sa Pokrovsk. Kagilib-bilyo ang video. Habang sinusundan ng mga drone ng nauna, unti-unting nasisira ang command post hanggang maging nagliliyab na guho. Ibinunyag ng RAID na ginagamit ng ika-9 na hiwa-hiwalay na Motorized Rifle Brigade o SMRB ng ika-51 hukbo ng Russian Federation ang command post na yon. Sinadya itong itayo sa guho ng mataas na gusali para hindi madali makita. Pero nagkamali ang Russia. Ayon kay RAID, ang pagkawasak ng command post ng ika-9 na SMRB ng ika-51 hukbo ay magpapahina sa plano at koordinasyon ng opensiba ng kalaban sa Donbas. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagsulong ng Ukraine sa Pokrovsk. Pero ang tunay na sisira kay Putin ay ang pagsisiwalat ni Bratuk ng kontra-atake ng Ukraine sa Pokrovsk ay isa lang sa ilang katulad na operasyon sa buong Donetsk. Bukod sa Pokrovsk, sumusulong ang Ukraine sa Mierrad, Lyman at Konstantinivka, unti-unting binabawi ang mga tagumpay ng Russia na inaabot ng ilang buwan bago makamit ng mga tauhan ni Putin. Ito ay isang kampanya na nakakaapekto sa buong Donetsk dahil binabasag ng Ukraine ang mga linya ng Russia sa bahagi na dapat ay likuran na ngayon na nagpapahina sa mga pagtatangka ng Russia na sumulong pa sa loob ng Donetsk. Sandali, baka iniisip mo, paano ito naging posible? Dapat matagal ang nakuha ng Russia ang Pokrovsk. Ngayon, kalagitnaan na ng 2026. Siguradong dapat nasa ilalim na ng buong kontrol ng Russia ang rehiyong yon. Iyan ang tiyak na gustong ipaniwala sa iyo ni na Putin at ng kanyang mga kasamahan. Pero mas komplikado ang realidad. Inaangkin ng Rusya na kontrolado na nila ang Pokrovsk.
Matagal nang inaangkin ng Kremlin ito. Mula nang sabihin ni Valery Gerasimov, hepe ng pangkalahatang istap ng sandatahang lakas ng Rusya, na kontrolado ng Rusya ang Pokrovsk noong Disyembre 1, 2025. Pinakalat ni Gerasimov ang balita, kaya inununsyo ito ng Kremlin sa Telegram at iniulat niya kay Putin. Dumating ang balita ng pagsakop ng Rusya sa Pokrovsk sa tamang panahon, kaya nagamit ito ni Putin bilang panggipit sa usapang pangkapayapaan ilang araw pagkatapos. Di naglaon, nalantad ang kasinungalingan ng Rusya. Isang araw matapos ang mga pahayag ni Gerasimov, sinabi ng Institute for the Study of War o ISW na wala silang nakikitang ebidensya na nagpapakitang tuluyan ng nasakop ng Rusya ang Pokrovsk. Nag-alin na nga ng ISW kung magiging mabuting base ng Rusya sa Donetsk ang lungsod sakaling bumagsak ito, taliwas sa sinasabi ni Putin. Noon, may mga fortifikasyon pa rin sa Kanluran, Hilaga at Hilagang Silangan ng Pokrovsk na nagpapahirap sa pagsulong ng Rusya. Naiulat ito sa pagtatapos ng 2025. Malayo na ang narating ng Rusya at walang ilusyon na pabor sa Ukraine ang sitwasyon sa Pokrovsk. Pero hindi rin ito kasimple gaya ng ipinapakita ng Rusya. Tuloy pa rin ang labanan sa rehiyong iyon at sa lungsod na sinasabi ng Rusya na hawak nila. Ayon kay Alexander Syrskyi, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, nagtipon ng Rusya ng 79,000 sundalo sa Pokrovsk, ang pinakamalaking grupo ng mga Ruso sa buong linya ng labanan sa Ukraine. Oo, marami yon. Dapat nakaposisyon ang mga sundalong ito sa paligid ng Donetsk Fortress Belt, lalo na sa Konstantinivka. Ang katotohanang nakatipon sila sa rehiyon ng Pokrovsk ay nagsasabi sa atin ng dalawang bagay. Pokrovsk ay hindi magandang base para sa bagong atake, gaya ng sabi ni Putin. Kung totoo, ang 79,000 sundalo ay mas lumalalim sa Donetsk. Nilalapit si Putin sa layunin niyang makuha ang Donbas pagsapit ng Setyembre. Mukhang imposibleng deadline yon, lalo na ngayong itinutulak pabalik ng Ukraine ang Rusya sa Pokrovsk. Pangalawa, ang pagdami ng tropa sa Pokrovsk ay patunay na nag-aalala ang Rusya sa pagkawala ng teritoryo. Naglalagay ang Rusya ng mga depensibong linya sa isang reyon na sinasabi nilang lubos nilang kontrolado dahil alam nilang may mga bahagi ng kontrol na yon na mas mahina kaysa sa gustong aminin ng Rusya. Hindi na kailangan ng Kremlin umamin. Pinakita ng Ukraine na kaya nilang umabante sa Pokrovsk. Hindi kasing ganda ang sitwasyon sa Pokrovsk para sa Rusya gaya ng sinasabi ng Kremlin at lumalala pa ito kapag tiningnan ang nangyayari sa likod ng mga linya. Magandang balita para sa Ukraine ang 3 kilometrong kontra-atake. Ipinapakita nitong may kahinaan sa depensa ng Rusya sa Donetsk na pwedeng gamitin. Sa likod ng problema, may mas malaking issue. Bago tayo magpatuloy, paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natutunan ka, mag-subscribe ka. Lingguhan naming nililinaw ang mga usapin dito. Ang mas malaking problema ni Putin sa Pokrovsk ay ang mga atake sa likod. Na kasing delikado o mas delikado pa kaysa sa kontra-atake ng Ukraine sa harap. Binibigyang din ito ni Bratuk na nagsabi sa UATV, nagkaroon ng mga pag-atake sa malalim na bahagi ng pansamantalang okupadong teritoryo laban sa mga target na may kaugnayan sa lohistika ng kalaban. At naapektuhan nito ang tindi ng mga labanan at kakayahan ng Rusya na ipagpatuloy ang agresibong digmaan. Ang kampanya sa gitnang saklaw ang nagpapahirap sa Rusya sa Pokrovsk at buong Donetsk. Halimbawa dito ang pagkasira ng command post, ngunit mas malalim pa ang problema. Tulad ng binanggit ng Independent, naglalaan ng Ukraine ng napakaraming rekurso upang maisagawa ang mga pag-atake sa layong 30 hanggang 100 at 80 kilometro sa likod ng mga linya ng labanan. Ang mga pag-ataking ito ay tumatarget sa mga bagay tulad ng command posts, gaya ng nakita na natin, pati na rin sa mga sasakyang militar, depensa sa impapawid at lohistika. Ang mga ganitong uri ng pag-atake ay hindi magbabago ng takbo ng digmaan mag-isa. Pero ang nagagawa ng mga ito ay magbukas ng mga oportunidad para sa mga pag-atake sa ibang lugar. Ito siguro ang nasaksihan natin kamakailan sa Pokrovsk, kung saan ginamit ng Ukraine ang bagong mid-range drones para takiyin ang likurang bahagi ng Russia sa reyon. Ang matinding tinamo ng Russia ay nagdulot ng pagkawala ng suporta ng ilan sa kanilang mga tropa sa unahan at marahil pati na rin ng kakayahang makipag-ugnayan sa kanilang mga komander. Nagkakaroon ng kaguluhan. Nabubuwag ang depensa ng Russia kaya nakakapasok ang mga assault team ng Ukraine na umatake at ubusin ang mga nagkahiwa-hiwalay na tropang Ruso para makalusot ng malalim sa mga linya ng depensa. Ayon kay Bratuk, ang mga atake sa gitnang distansya na ito ay hindi magpapabawas sa mga pag-atake ng Russia. Maaring mali siya tungkol doon, gaya ng malalaman mo sa loob ng ilang minuto. Pero kahit tama siya, ang pangunahing punto na binabanggit niya ay ang estratehiya ng Ukraine sa gitnang distansya kapag pinagsama sa kanilang mga kontra-atake at sa matitinding depensa na itinayo nila sa ibang bahagi ng Donetsk ay nagdudulot ng antas ng pagkakalagas
na hindi kayang tiisin ng Russia. Gayunpaman, ang problema para sa kanila ay lalo na ang pagpapalit o pagdagdag ng mga nawala nilang tauhan, sabi ni Bratuk tungkol sa mga puwersa ng Russia sa Donetsk. Ang araw-araw na pagkalugi ng kalaban ay patuloy na umaabot sa humigit kumulang 1,000 napatay at nasugatan. Mabigat na pagkalugi ito para sa mga Ruso. Napipilitan silang gamitin ang kanilang mga strategic reserve para sa ibang layunin upang punan ang sarili nilang kakulangan imbes na subukang makalusot sa ating mga linya. Malamang nakita natin ito sa Pokrovsk. Kahit 79,000 sundalong natipon doon, hindi ito mahalagang puwersang panalakay dahil ginagamit lang ang mga tropang iyon para punan ang mga butas sa linya ng Russia, imbes na magsimula ng pag-atake. Balikan natin ang mga komento ni Bratuk tungkol sa pagkalugi ng Russia. May ilang numerong nagpapakita kung gaano kabigat ang sitwasyon para sa Russia nitong mga nakaraang buwan. Ayon kay Syrskyi, 3.5 beses na mas maraming sundalo ang nalalagas sa panig ng Russia kumpara sa Ukraine sa buong linya ng labanan. Mas lumalala pa ang ratio para sa Russia kapag ikinumpara ang bilang ng mga sundalong namamatay sa bawat panig. Ayon kay Syrskyi, sa ilang araw, 7 hanggang 9 na sundalong Russian ang namamatay kapalit ng bawat isang Ukrainian na nasasawi. Ipinapakita na nito na hindi ito napapanatili, ayon kay Bratuk. Hindi na may babalik ang patay na sundalo sa laban. Pero ang sugatan ay pwedeng gumaling at lumaban muli. Maari pa tayong magsuri ng mas malalim. Sabi ng Ministeryo ng Depensa ng Ukraine, 35,200 at 3 ang nasawi o nasugatan sa militar ng Russia noong Abril. Kahawig ang mga pagkalugi noong Marso, kaya nasa 70,000 ang total. Ngayon, gamitin natin ang ratio ni Syrskyi sa bilang na ito. Tinatayang 20,000 sundalo ng Ukraine ang nabatay o nasugatan mula Marso hanggang Abril, kumpara sa 70,000 sundalo ng Russia na namatay o nasugatan sa Russia. Tandaan, mas maraming namamatay ng sundalong Russian kaysa sa nasusugatan. Noong Marso, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na 62% ng kaswalti ng Russia ay napatay ng Ukraine at 38% ay nasugatan. Ang 70,000 kaswalti sa 2 buwan ay katumbas ng 43,000 at 400 sundalong hindi na mababawi ng Russia. Higit pa ito sa doble ng kaswalti ng Ukraine sa parehong panahon. Tama si Bratuk. Mabilis na nababawasan ang mga sundalo ng Russia na di nila mapanatili. Pwede pa nating ipakita sa datos kung gaano kagrabe ang sitwasyon nila sa Donetsk. Noong Abril 8, iniulat ng United 24 Media na 316 sundalo kada kilometro kwadrado ang nawawala sa Russia sa nasasakop ilang bahagi ng Donetsk. Mayroong humigit kumulang 6,000 kilometro kwadrado pa sa rehiyong iyon na kailangang sakupin. Kung pag-uusapan ng kakayahang mapanatili ito, malaking problema ang mga bilang na ito para kay Putin. Sa bilis na ito, kailangang isakripisyo ng Russia ang halos 1.7 milyong sundalo para tuluyang masakop ang Donetsk. Masama ang kalagayan ng 79,000 sundalong natipon sa Pokrovsk. Mauubos ng Russia ang mga sundalo sa ilang buwan at kakailanganin pa ng dagdag. Ngunit hindi pa rin mahuhulog ang Donetsk. Isama pa ang pag-usad ng Ukraine sa Pokrovsk, pati na rin ang lahat ng mga medium-range na pag-atake na isinasagawa ng Ukraine. At lalo pang lumalala ang sitwasyon para sa Russia. May nagawang pambihira ang Ukraine sa Pokrovsk. Nahuli ang Russia na hindi handa at sa susunod na ilang buwan, makakatikim ito ng matinding palo. Ang nakakabaliw dito, patuloy pa ring inuutusan ni Putin ang mga tropa niyang sumugod sa labanan sa Ukraine. Sabi ni Pavlo Palisa, deputy head ng opisina ng presidente ng Ukraine, Donetsk ang magiging focus ng Russia habang pumapasok sa tag-init ang nabigong opensiba ngayong tagsibol. Ang layunin pa rin ni Putin ay maabot ang administratibong hangganan ng Donetsk at nangangahulugan ito na kailangan niya ng matatag na Pokrovsk bilang basehan ng pagsalakay at isang gumuho na linya ng mga kuta. Wala siya nito at malayo pa sa pagkuha. Patuloy pa ring mag-uutos si Putin ng mga pag-atake pero humihina ito bawat buwan habang binabasag ng Ukraine ang likuran ng Russia at nababawi ang teritoryo sa Pokrovsk. Magpapatuloy ang Russia, pero unti-unti nang bumabagsak ang sitwasyon. At dito tayo muling babalik sa mga komento ni Bratuk tungkol sa pagpapanatili ng Russia sa antas ng kanilang mga pag-atake. Maaring hindi yun tama. Noong Mayo, 11, ibinunyag ni Syrskyi na nakamit na ng Ukraine ang pagkakapantay-pantay sa Russia pagdating sa bilang ng mga pag-atake na sinasagawa nila at sa ilang araw, ang Ukraine pa nga ang nauna sa aspetong yon. Kahapon, hindi sinabi ng general ang eksaktong araw. Ang sitwasyon ay nailarawan sa pamamagitan ng katotohanang sa unang pagkakataon, mas marami ang bilang ng ating mga opensibong aksyon kaysa sa mga opensibong aksyon ng kalaban, ayon kay Syrskyi sa isang panayang kay Milutinov. Hindi sinabi ni Syrskyi kung ano ang tinutukoy niyang kahapon. Inilatala ang panayam nung Mayasham, ngunit maaring mas maaga ito na itala. Ang mahalaga, mas malakas ang tama ng Ukraine sa Russia kaysa baliktad. Hindi dapat nangyayari yon. Isang nakakabaliw na tagumpay ito para sa Ukraine.
kahit may 79,000 sundalo ang Russia sa Pokrovsk. Nararamdaman na ng puwersa ni Putin ang presyon, at ang pag-usad ng 3 kilometro sa Pokrovsk ay patunay na nagbubungga na ito. Maraming masasabi si Zelensky tungkol sa mga nangyayari sa Pokrovsk, Donetsk at buong larangan ng labanan. Sa kanyang pang-araw-araw na talumpati noong Mayo, 19 sa kanyang mga kababayan, sinabi ng presidente ng Ukraine na nagbabago na ang takbo ng laban sa buong harapan. Mayong buwan, nagbago ang dinamika pabor sa atin, sa Ukraine. Mas marami tayong hawak na posisyon at mas malaki ang pinsala natin. Mas mahalaga na ngayon ang epekto ng mga pangmalayuang parusa natin sa Russia. Kinumpirma ni Zelensky na aprobado na ang mga planong pangmalayuan ng Ukraine para Hunyo. Babalikan natin kung bakit mahalaga yon pagkatapos nating bigyang diin ang isa pang bagay na nagbabago sa digmaan sa Ukraine. Isinasagawa na ang mga reformang militar para gawing mas malakas ang puwersang pandigma ng Ukraine. Sa panayam kay Milutinovich, sinabi ni Syrskyi na binubuo ang mga bagong kontrata, mas mataas na sahod para sa mga sundalo ng Ukraine, at mas maayos na proseso sa pag-alis ng mga sundalong tapos na ang kontrata. Lalo pang dadagdagan ng insentibong pinansyal para sa mga sundalong pupuno sa mahahalagang posisyon sa labanan na magpapataas ng moral nila. Tumaas ang moral ng Ukraine dahil sa pagsulong nila sa Pokrovsk at mga kontra-atake sa iba pang lugar na nagpaparamdam ng paglipat ng momentum sa kanilang panig. Ang mga reformang ito ay itinakda sa tamang panahon upang bigyang daan ang Ukraine na mapalawa pa ang kanilang mga tagumpay. Ngayon, ang mga pag-ataking malalim sa teritoryo ng kalaban, anong dahilan kung bakit napakahalaga ng ito? Sabik si Zelensky na ipakitang inaprubahan niya ang kampanya ng malalalim na pag-atake ng Ukraine na layuning pahinayin ang lakas ng Russia sa likuran, ayon sa ating napag-usapan. Sa mga sinakop na teritoryo, winawasak ng mga medium-range drone ang suporta ng mga tauhan ni Putin sa unahan. Kaya nagkakaroon ng oportunidad ang Ukraine para sa kontra-atake tulad sa Pokrovsk. Gayunpaman, ang mas malawak na larawan ay sumasaklaw sa mga pag-atake ng Ukraine sa loob mismo ng Russia. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa pinakapuso ng Russia ay nagdudulot ng matitinding problema. Bago ang tagumpay sa Pokrovsk, naglunsad ang Ukraine ng daan-daang drone laban sa Moscow at mainland Russia, kabilang ang pag-atake sa refinerya ng langis sa Perm na 1,500 kilometro mula Ukraine at ilang beses tinamaan na yung Mayo. Dahil sa laki ng kampanya ng Ukraine sa malalayong pag-atake, nagtiwala ang Atlantic Council na nananalo ang Ukraine sa drone war, ayon sa artikulo noong Mayo 19. Ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery at dauman ng Russia ay pumipigil sa kita ng Russia mula sa pangunahing produkto nito at nagpapahirap sa pagdadala ng gasolina at langis sa mga tropang nasa Ukraine. Bawat pag-atake laban sa isang air defense system sa loob ng sinakop na Ukraine ay nagbubukas ng mga daanan sa himpapawid na maaaring gamitin ng Ukraine para maglunsad ng mas marami pang pag-atake laban sa Russia. At kahit ang mga FPV drone ng Ukraine ay may mas malalayong abot, na ang ilan ay umaabot na higit sa 70 kilometro para umatake sa likod ng mga linya ng Russia. Isa itong estratehiya ng unti-unting pagpahina, at ngayon ay nagsisimula na nating makita ang resulta nito. Kahit kahanga-hangang kontra-attack ng Ukraine sa Pokrovsk, isa lang ito sa maraming pagpapaatras ng Ukraine sa kalaban noong 2026 na kalaya rin ang ilang teritoryo sa timog at silangan. Humihihina ang puwersa ng Russia sa harapan dahil nasisira ang kanilang suporta sa mga sinakop na teritoryo at tumitindi ang malalayong pag-atake ng Ukraine. Bumagsak na ang pundasyon ng opensiba sa Tagsibol at tag-init na sanay sa sakop sa Donetsk. Binabasag na ng Ukraine ang depensa ng Russia. Maaring ito na ang simula ng mas malawak na kontra-opensiba na magpapakita kay Putin bilang walang kwentang taktiko. Kahit saan tumingin si Putin, mapa-drones man bilang ng mga pag-atake sa harapan, o kahit ang dami ng teritoryong nasasakop, ang Ukraine pa rin ang namungguna. Ngayon, alam ng leader ng Russia na di naligtas ang kanyang kabisera. Ang Malatok Machka ay maliit na baryo sa Zaporizhia, Ukraine. May sukat itong 3 milya kwadrado o 8 kilometro kwadrado at bago ang digmaan, tinatayang 3,000 residente dito. Isa ito sa maraming maliit na pamayanan sa Ukraine na sinalakay ng makinarya ng digmaan ng Kremlin. Ngunit, hindi tulad ng marami pang iba. Ang Malatok Machka ay hindi pa rin nasakop kahit na ibinuhos na ng mga Ruso ang lahat ng kanilang makakaya sa lugar na ito sa loob ng mahigit 4 na taon. Ang maliit na bayang ito na halos hindi kilala sa mundo ay naging lugar ng isa sa pinakamahabang pagkubgob sa kasaysayan. Ito rin ang pinaka-nakakahiyaang tigil-usad na linya ng labanan ng Russia. Paano ito nangyari? Para maintindihan ito, balikan natin ang kwento ng Malatok Machka at kung bakit mahirap itong sakupin ng Kremlin. Matatagpuan sa distrito ng Polihi sa gitnang Zaporizhia. Hindi na bago sa digmaan at trahedya ang lugar na ito. Itinatag ito nung huling bahagi na ika-18 siglo sa ilalim ng Imperyong Ruso ng mga lumipat mula Kiev, Chernihiv
at Poltava na naghanap ng mas magandang buhay. Sa mga sumunod na siglo, nasaksihan ng baryo ang mga kasindak-sindak na pangyayari ng unang digmaang pandigdig at ang madugong labanan ng digmaang pangkalayaan ng Ukraine. Ilang beses itong napunta sa iba't ibang kamay sa proseso. Nalampasan din ni Malatokmachka ang Holodomor o taggutom sa Ukraine, isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa kasaysayan nito, na ikinamatay ng 3.5 hanggang 5 milyong Ukrainyano. 281 sa kanila ay mula sa baryo ito. Noong ikalawang digmaang pandigdig, sinakop ng Nazi Germany ang lugar na ito bago ito pinalaya ng Red Army. Kaya nagtayo ng monumento bilang parangal sa mga sundalong nagligtas sa baryo. Pero hindi handa si Malatokmachka sa mga sumunod na nangyari. Sa kabila ng mga pagsubok, nabuhay at umunlad pa rin ang maliit na bayang ito. Mas masagana ito kaysa ibang nayon sa Ukraine, may lokal na industriya, infrastruktura, at isa sa mas malalaking bilangguan sa rehiyon na nagbigay ng trabaho at oportunidad sa mga taga-nayon. Ngunit nang dumating ang 2022 at nagsimula ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine, agad ding naranasan ng Malatokmachka ang parehong malagim na kapalaran, tulad ng maraming iba pang mga pamayanan sa silangang bahagi ng bansa. Sinakop ito ng mga Ruso sa unang atake. Kahit napaalis ng tropang Ukrainyano ang mga Ruso matapos ang ilang buwan, hindi pa rin natatapos ang kalbaryo ng baryo. Noong Hunyo, 2022, ilang buwan, mula nang magsimula ang digmaan, binomba ng artilyera ng mga Ruso ang baryo at agad nawasak ang maraming matagal ng estruktura. Halimbawa, tinamaan ng pambubomba ng mga Ruso ang gusali ng konseho ng baryo at labis na nasira ang kulungan makalipas ang ilang linggo. Bumaba ang populasyon ng baryo dahil nagsilikas ang mga tao para iligtas ang kanilang buhay. Makalipas ang konting panahon, wala pang 100 tao ang natira. Karamihan ay matatanda o may sakit na di kayang lumikas o ayaw iwan ng tahanan. Dahil mabilis na nakakakuha ng teritoryo ang mga Ruso sa rehiyon ng Zaporizhia, ang Malatokmachka na halos 1 milya mula sa frontline ay naging pangunahing target ng Kremlin. Nasakop nila ang mga kalapit na lugar at sa loob ng ilang panahon, tila malapit nang magwakas ang Malatokmachka. Noong Mayo 2023, naging anino na lang ng dating sarili nito ang baryo. Ayon sa mga ulat, butas-butas ang plaza ng Malatokmachka dahil sa granada ng Ruso, nagkalat ang shrapnel sa kalsada at napasabog ang harap ng paaralan. Kinailangang magtiis na mahigit 1 taon ang mga naiwan ng walang gas, tubig o kuryente. Marami sa kanilang bahay ay winasak ng mga bala ng Ruso, kaya napilitan silang magtago sa kanilang mga basement na nagsilbing silungan. 9 milya o 15 kilometro lang ang layo, sinakop ng mga Ruso ang Polohi at pilit inilikas ang mga sibilyan. Pati mga bata ay dinala sa mga kampo ng rehabilitasyon ng Kremlin. Mukhang pareho ring kapalaran ang naghihintay sa Malatokmachka, na malamang na itinuturi ng mga komandante ng Russia na estratehikong lokasyon dahil halos 1 milya ito mula Orikhiv at 23 milya o 37 kilometro mula Zaporizhia. Ang pagkontrol sa lugar na ito ay magbibigay daan sa mga Ruso na magtatag ng base para sumunong sa mas malalaking layunin at dagdagan ng presyon sa kabisera ng rehiyon. Ngunit noong Hunyo ng 2023, nagbago ang lahat. Matapos silang mapaglabanan ng unang pananakop at ang unang taon ng labanan at makatanggap ng iba't ibang makapangyarihang bagong sandata mula sa kanilang mga kaalyadong kanuranin, nagawa ng mga puwersa ng Ukraine na maglunsad ng isang malaking kontraopensiba na layuning itaboy pabalik ang mga Ruso at mabawi ang mga nawalang teritoryo. Ang kontraopensibang ito ay naging kapansin-pansin, lalo na sa mga timog na rehiyon tulad ng Zaporizhia, kung saan sabik ang Ukraine na itulak palayo ang mga linya ng labanan mula sa mga mas malalaking lungsod at maantala ang pag-usad ng Kremlin. Hindi ito nagsimula ng maganda. Ang unang pag-atake ng ika-47 na Assault Brigade at ika-33 na Mechanized Brigade ng Ukraine ay naging isang malaking sakuna. Isa sa mga hanay ng tangke ng Ukraine ay tinamaan ng anti-tank missile habang sinusubukang tumawid sa minahan malapit sa Malatokmachka. Ayon sa ulat, hanggang 25 sasakyan ng Ukraine ang nasira o nawasak sa pag-atake, kasamang hindi bababa sa 5 tangkeng German Leopard 2. Dahil dito, nag-alala ang media at military analyst na baka mabigo ang summer counter-offensive ng Ukraine bago pa magsimula. Sa kabutihang palad, nagkamali sila. Muling nagtipon at nagayos ng hanay ang mga puwersa ng Ukraine at nabawi ang ilang nasirang sasakyan. Sa mas maingat na estratehiya sa mga sumunod na araw at linggo, nagsimula silang magtamo ng ilang tagumpay at iniulat ni Brigadier General Oleksiy Hromov na nakakuha ng halos 2 milyang teritoryo ang puwersa ng bansa malapit sa Malatokmachka
mula nang magsimula ang opensiba. Hindi nila tuluyan na itaboy ang mga Ruso gaya ng kanilang inaasahan. Ngunit nagawa naman nilang patatagin ang harapan at pigilan ang pagbagsak ng baryo sa kamay ng kalaban. Doon nagsimula ang matagal na posisyonal na labanan kung saan kapwa sumusubok na maliliit na pag-atake ang magkabilang panig. Pero walang malaking tagumpay o pag-usad. Nanatiling pursigido ang mga Ruso na sakupin ng Malatokmachka at ginawa nilang lahat ng kanilang makakaya para makamit ang layuning yon. Gamit ang mga tangke, mga sasakyang panlaban ng impanterya, mga unit ng pagsalakay at mga drone. Habang umuusad at nagbabago ang digmaan. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat. Bakit ganon? Ayon sa mga analistang militar, may dalawang malaking dahilan sa likod ng depensa ng Ukraine sa Malatokmachka. Bagamat mukhang maliit at simple, maraming baryo tulad nito ang naging matibay na kuta sa digmaan ng Russia at Ukraine. Sa katunayan, sa buong linya ng labanan, may mga katulad na kwento tungkol sa ilang mga baryo. Ang iba ay halos tuldok lang sa mapa. Binubuo lamang ng isang kalsada na may ilang dosenang bahay sa magkabilang gilid, na napatunayang napakahirap sakupin ng Russia. Sa madaling salita, bahagi lang ng trend ang Malatokmachka, hindi ito eksepsyon. Nakahanap ang Ukraine ng mga paraan para gawing halos hindi mapasok ang mga lugar na ito. Halimbawa, naglagay sila ng mga mina sa mga palibot na bukirin na nagiging dahilan para mapilitang dumaan ang mga Ruso sa mga halatang ruta papasok sa mga baryo. Ginamit din nila na mahusay ang mga drone, lalo na sa mga sumunod na bahagi ng digmaan, para matulungan silang subaybayan ang galaw ng mga tropa at armor ng kalaban. Epektibong napipigilan nila ang mga atake ng Ruso at naangkop nila ang kanilang depensa. Bukod pa rito, kahit na malaking bahagi nito ang nasira, matindi pa ring pinatibay ang baryo. Halimbawa, ginawang matitibay na bunker ang mga lumang bahay at datsa at naglagay ng choke point sa makikitid na daan, kaya mas mahirap para sa mananakop ang pag-atake. Ang isa pang malaking benepisyo ng Malatokmachka ay ang heograpiya nito. Ang baryo ay napapaligiran ng mataas na lupa at kahit maraming nagbago sa digmaan, may nananatiling katotohanan. Ang may hawak ng mataas na lugar ang may kalamangan. Kahit may makabagong sandata at depensa ang mga hukbo, di pa rin nila kayang baguhin ang batas ng pisika. Pag nasa mataas kang posisyon, mas kita mong paligid, kaya mas madali mong makita at atakihin ang mga kalabang paparating bago pa sila makalapit ng husto. Ibig sabihin, imposibleng makapagplano ng sorpresang pag-atake sa Malatokmachka ang mga komandante ng Kremlin. Laging nauna ng dalawang hakbang ang tagapagtanggol ng Ukraine. Handang artilyera, drone, at depensa na umatake sa anumang senyales ng galaw. At ganyan mismo ang nangyari sa loob ng mahabang panahon. Mula sa huling bahagi ng 2023, buong 2024, at hanggang sa 2025 rin. Nagbago muli ang sitwasyon at nalagay sa panganib ang baryo. Bago natin suriin yon, may mas marami pang ganito. Kung may natutunan ka sa The Military Show, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa huling bahagi ng 2025, matapos ang ilang buwang bigong pag-atake at mabagal na usad sa harapan, nagpasya ang mga komander ng Rusya na magbago ng estratehiya. Naglunsad sila ng bagong malaking opensiba sa mga pangunahing lugar, lalo na sa katimugang Ukraine at rehiyon ng Zaporizhia. Nagmula ang mga utos mula sa itaas. Kailangan ng Rusya na makausad at kailangan nila itong gawin ng mabilis. Bahagi ito ng isang pinag-isang pagsisikap ng pamunuan ng militar ng bansa at ng kanilang presidente, si Vladimir Putin, upang ipakita na nananalo ang Rusya sa digmaan at ang kanilang ganap na tagumpay ay hindi may iwasan. Sa teorya, mas patitibayin nito ang posisyon ng Kremlin sa negosasyon, hindi lang sa Ukraine, kundi pati sa US at European Union. Kapag mas marami silang lupa, mas marami silang alas. Nagtipon pa sila ng dagdag na unit para makausad. Inasahan ng mga commander ng Rusya na sa dami ng kanilang pag-atake, mababasag na ang depensa ng Ukraine at masakop ang mga mahalagang lugar tulad ng Malatokmachka na matagal na nilang hindi makuha. Noong Oktubre at Nobyembre, lalong lumakas ang mga pag-atake doon. Sunod-sunod na malalaking mekanisadong pag-atake ang tumama sa baryo na matapang ipinagtanggol ng ikay-100 at 18 hiwalay na mekanisadong brigada ng Ukraine mula sa ika-10 Army Corps. Inilarawan ng isang press officer ng brigada ang mga tagapagtanggol ng baryo bilang mga cyborg ng Malatokmachka na tumutukoy sa matapang na sundalong Ukrainian na ipinagtanggol ang paliparan ng Donetsk mula Mayo 2014 hanggang Enero 2015. Sa kabila ng halos ganap na pagkakapalibot at napilitang lumaban sa matitinding kondisyon, kabilang na ang sobrang lamig at tuloy-tuloy na pambobomba ng artilyerya,
Nakaligtas ang mga matapang na sundalong ito, dahilan upang makuha nila ang palayaw na cyborg at maging bahagi ng kasaysayan ng militar ng Ukraine. Hindi man kasing sikat ng mga orihinal na cyborg, ipinakita ng mga tauhan sa at paligid ng Malatokmachka ang parehong tapang at tibay sa pagpigil sa mga pag-atake ng Ruso at pagpapanatili ng kontrol sa baryo. Noong Oktubre 20, 2025, naglunsad ang Russia ng isa sa pinakamalaking pag-atake nito. Binuo ang malaking puwersa na kinabibilangan ng 71 motor rifle regiment ng Kremlin, 2 motor rifle companies, at 26 na armored vehicles gaya ng tanke, infantry fighting vehicles, Tiger vehicles, at APCs. Sa teorya, dapat kayang sakupin ng ganong kalaking puwersa ang isang buong bayan, lalo ng isang maliit na nayon. Pero hindi yon nangyari. Sa halip, ang malaking pag-atake ng Russia ay naging malaking kabiguan. Ang mga tagapagtanggol ng Ukraine ay naganda at ginawa ang kanilang pinakamagaling, gamit ang lahat ng armas at depensa na mayroon sila upang wasakin ang mga umaatake. Natapos ang araw na 30 sundalong Ruso ang napatay, marami ang sugatan, at 21 sasakyan ang nawasak. Sa kabila ng lahat, kila'y pinahayag ng mga opisyal ng Russia na matagumpay ang kanilang operasyon, marahil dahil sa hiya o propaganda. Noong Nobyembre 16, 2026, inanunsyo ng Ministry of Defense na nasakop na ang Malatokmachka. Ayon kay Defense Minister Andrei Belousov, ganap nang napalaya ang baryo at na ang mga puwersa ng Moscow ay nasa tamang landas na para makamit ang kanilang mas malalaking pangmatagalang layunin. Binabulaanan ng Ukraine ang anumang pahiwatig na nasakop na ang Malatokmachka. Pagkalipas ng ilang araw, tahimik umatras ang mga opisyal ng Russia sa naunang pahayag at iniulat muli ang matinding labanan sa paligid ng baryo na hindi tugma sa ideya ng ganap na paglaya nito. Habang lumilipas ang panahon, naiulat ang mas maraming pag-atake, pero lahat ay napigilan ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. Paulit-ulit sinabi ng mga media personality sa Russia na malapit ng masakop ang baryo, kaya naging meme na ang kwento ng Malatokmachka sa mga komunidad ng militar. Pinagsama ng mga Ukrainyano online ang mga clip na eksperto sa militar ng Russia na nagsasalita tungkol sa tagumpay, habang pinapansin nilang bigo pa rin ang pangalawang pinakamalakas na hukbo sa mundo na masakop ang maliit na baryo na may ilang daang tao lang. May ilang unibersidad sa Russia na nagbabantang tanggalin ng estudyanteng magbabanggit ng Malatokmachka sa mapanuyang paraan o babatikos sa kabigo ng militar ng bansa. Pero huwag magkamali, ito'y isang kabiguang sadyang makasaysayan. Noong kalagitnaan ng Mayo, 2026 sinabi ng United 24 Media na umabot na ng mahigit 1,500 araw ang pagkubkob ng Russia sa barim ito. Ginagawa nitong isa ito sa pinakamahabang pagkubkob sa isang lugar na naitala sa kasaysayan. Mas mahaba pa ito kaysa sa pagkubukob ng mga Romano sa Carthage halimbawa, na tumagal ng humigit kumulang 1,100 araw. Mas mahaba pa kaysa sa dakilang pagkubukob sa Gibraltar na tinatayang tumagal ng 1,320 araw. Mas mahaba pa kaysa sa pagkubukob sa Leningrad, Roma, Alejandria, Jerusalem at Constantinople. Maraming halimbawa sa kasaysayan ng mga dakilang hukbo na nagtangkang sakupin ang mahihirap pasukin na kuta at nagbuwis ng maraming buhay para makuha ang mga ito. Kadalasan, ang mga halimbawang ito ay tungkol sa malalaking lungsod na may matitibay na pader, malalaking tarangkahan at maraming tagapagtanggol. Marami sa mga iyon ay nangyari mga siglo na ang nakalipas, bago pa nagkaroon ng makabagong tangke, sasakyang panlaban ng impanterya, jet fighter, drone at howitzer. Noong ang mga hukbo ay gumagamit lang ng espada, sibat, pana at katapulta. Lalo lang nitong pinapahiya ang mga tangka ng Rusya sa kupin ng Malatokmachka. Hindi ito dakilang lungsod, pinatibay na kabisera, tirahan ng 10,000 tao o may sariling hukbo para sa depensa. Isang baryong halos walang saysay, sunog at butas-butas, at kakaunti na lang ang natitirang gusali. Hindi dapat ganito. Kahirap sakupin ito, lalo na para sa hukbong Rusya na sa paglipas ng mga taon ay nakabuo ng nakakatakot na reputasyon. Dekada bago ang digmaan, kinatakutan ng buong mundo ang hukbong Ruso. Natakot sila sa tila walang katapusang imbak ng mga tangke at sasakyang pandigma, sa napakaraming bilang ng mga sundalo at sa halos walang kapantay na lakas nito. Pinanood nila at nakita kung paano ipinagyayabang ng mga opisyal ng Kremlin ang makabagong kakayahan ng kanilang pinakabago at pinakamagagaling na mga misil, o ipinapakita ang kanilang pinakabagong tangke sa mga engrandeng parada ng militar. Akala nila na ang hindi mapipigilang makinang pandigma ng Rusya
ay kayang lamunin ang halos sinumang kalaban na madaanan nito. Pero lahat ng mitos na yon, lahat ng aurang yon, lahat ng kapangyarihang pilit ipinapakita ng Kremlin ay unti-unti nang nawawala habang tayo ay nagsasalita. Ang mga kwentong ganito ay patunay na hindi ganon kalakas ang militar ng Rusya. Hindi nga nila masakop ang isang maliit na baryo. 4 na taon na nilang sinusubukan ito. At tinatayan 2,000 sundalo na ang nawala, pati 12-12 ng sasakyan, at 10-10 o kahit daan-daang milyong dolyar sa kagamitang militar at tauhan. Pero nauwi rin sa wala. Ang baryo ay hawak pa rin na ni Kaisang Daan at 18 mekanisadong brigada ng Ukraine. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nakapwesto sa depensa. Matalino at estratehikong ginagamit ang mga drone, mina at iba pa upang paulit-ulit na malampasan at maloko ang kanilang mga kalaban. Kahit ang matitinding propagandista ng Russia ay napilitang aminin ang kahihiyang hindi nila nakontrol ang lugar, kung saan inihambing pa ng isa ang Malatok Machka sa Troy o Verdun, mga lugar ng bantog na labanan sa kasaysayan. Sa totoo lang, ang tanging bagay na tunay na kahanga-hanga tungkol sa Malatok Machka ay kung gaano ito mahusay na ipinagtatanggol ng Ukraine. Kahit bumagsak ito, na tila malabo ayon sa mga kaganapan, ang maliit na baryong ito ay mananatili sa kasaysayan bilang lugar na gumiba sa alamat ng pagiging higit ng militar ng Russia. Isa itong pamayanan na inangkin ng Russia na kanilang nasakop noong huling bahagi ng 2025. Nagsisinungaling noon ang Russia. Natalo na sila ngayon. Kakalaya lang ng Ukraine ang Stepnahisk. Natanggal ang impluwensya ng Russia dito, magdamag sa isang kamanghamanghang kontra-atake na tulad ng mga ipinakita ng puwersa ng Ukraine halos buong 2026. Hindi ito basta-bastang tagumpay. Ang Stepnahisk ay isa sa mga pamayanang may pinakamataas na estratehikong halaga sa Ukraine dahil sa isang simpleng dahilan. Susi ito sa ganap na paglaya ng Zaporizhia. Noong Mayo 18, iniulat ng Defense Intelligence ng Ukraine o HUR na matagumpay na isinagawa ng espesyal na puwersa ng Ukraine ang isang operasyong ikinagulat ng Russia. Hindi lang kaunting teritoryo ang nakuha ng mga puwersa ngayon sa Stepnahisk, kundi nasakop nila ang buong lugar sa sunod-sunod na opensiba nagtaboy sa halos lahat ng tauhan ni Putin palabas ng kanilang pinatibay na mga posisyon. Nagmadaling tumakbo ang mga sundalo ng Russia papunta sa kahit anong masisilungan na maaring magprotekta sa kanila mula sa mga puwersa ng Ukraine. Sa proseso, iniwan nila ang mga mahahalagang lokasyon sa Stepnahisk sa kontrol ng Ukraine. Malawak ang pagsukong ito at malaking bahagi nito ay nakunan sa kamera. Sa Telegram, ibinahagi ng HUR ang video na nagpapakita ng kabiguan ng Russia sa Stepnahisk. Nakikita natin ang mga tangke ng Ukraine na papalapit sa pamayanan na may hawla para pasabugin ng kamikaze drone bago magtagumpay ang misyon ng mga ito. Sunod-sunod ang putok habang pinapaputukan ng mga puwersa ng Ukraine gamit ang tangke at nakabaluting sasakyan ang mga posisyon ng Russia. Makikita sa video ang mga armored vehicle ng Ukraine na pumapasok sa Stepnahisk. Nakikipaglaban ang mga sundalo sa lungsod laban sa mga sumisingit na Ruso, winawasak sila. Naguhulog ng mga bomba ang mga drone at tuloy-tuloy ang putok ng mga tangke. Unti-unting nababawi ang lugar. Ito ay isang napakalaking pagkatalo para sa Rusya. Ngunit sa likod ng problemang ito ay may isa pang malaking issue. Dahil ang pagkawala ng Stepnahisk ay nangangahulugan na lahat ng plano ni Putin para sa Zaporizhia ay naglaho na parang bula. Bago natin talakayin yon, may iba pang gustong ibahagi ang HUR tungkol sa ginawa ng kanilang mga operatiba bago ang Mayo 18. Ibinunyag ng HUR nang mabilisang operasyon ay isinagawa sa koordinasyon sa ibang unit ng Ukranya para patatagin ang sitwasyon sa Stepnahisk at puksay ng mga sundalong Ruso na nagtatanggol sa mahalagang bahagi ng lugar. Pinagsama ang aerial reconnaissance at precision fire para sa tagumpay ng Ukraine ayon kay Viktor Tokotyuk, kumander ng Unit R-10 na may malaking papel sa tagumpay sa Stepnahisk. Ipinapahiwatig ng komento na mahalaga ang papel ng mga drone gaya ng dati. Pero sa halip na lumipad papunta sa mga target at maghulog ng bomba, kahit sigurado kaming nangyari rin yon, ang mga drone na yon ay nagbigay sa Ukraine ng tanawing mula sa itaas ng lugar habang gumagalaw ang kanilang mga tropa at muling nabawi ang teritoryo. Nagpatuloy si Tokotyuk at sinabing sinuri ang bawat gusali para sa mga posibleng patibong at natirang kalaban. Hindi namin inaalis ang posibilidad na susubukan pa rin ng kalaban na muling pumasok sa lungsod. Pero handa kami para dito. Hindi ito basta padalus-dalus na operasyon. Sinadya ito, pinagplanuhan ng mabuti, at lubang nakamamatay ang pagsasakatuparan nito. Ang kinalabasan ng lahat ng ito ay mas malala pa kaysa sa inaasahan ng Rusya. Halos napalayas ng tropa ng Rusya sa Stepnahisk
At matalinong pinutol din ng Ukraine ang halos lahat ng linya ng supply ng Rusya na pwedeng gamitin para suportahan ang ilang natitirang nakalusot. Nawasak ang tulay papasok sa pamayanan. May isang natitirang kalsada sa silangan ng Stepnahisk. Pero ang paggamit nito ay mapapadaan sa mga kagamitan ng Rusya sa isang sangandaan na direktang nasa linya ng putukan ng Ukraine. Malaking problema ang kinakaharap ni Putin dahil kailangang ituring ng wala ng pag-asa ang natitirang sundalong Ruso sa Stepnahisk. Wala na rin darating na suporta. Ang pinakamabuti na lang na maasahan nila ay makapatay ng 1 o 2 sundalong Ukranyano, pero mas malamang silang sumuko o mapuksa. Mas malaking problema ni Putin ang pagputol ng Ukraine sa supply lines papuntang Stepnahisk, kaya hirap ang Russia magsagawa ng malawakang pag-atake sa bayan. Kailangang patuloy na umasa ng Russia sa mga tago nilang tauhan at nakita naman natin kung gaano kahusay ang kinalabasan nun. Sinubukan ng Russia ipagtanggol ang posisyon nila laban sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine, pero mahina ang depensa nila na nagpapakita ng matagal ng walang supply ang kanilang mga tauhan sa Stepnahisk. Ang pinakamagagawa lang nila ay maghanda ng isang FPV drone na nakaabang para sa mga tangke at armored vehicles ng Ukraine. Hindi man lang nakalapit ang drone na yon. Ayon sa United 24 Media, natukoy at nawasak agad ito bago makapinsala. Isang FPV drone lang ito. Inakala ba ng Russia na sapat ang isang drone para protektahan ang Stepnahisk? O kulang lang talaga sila sa supply, kaya ito lang ang gamit nila? Wala na masyadong saysay dahil napalayan na ang lugar at pwede nang simulan ang derussification. Makikita natin dito ang isang taong bigong pagsakop ng Russia sa Stepnahisk ayon kay Kirillyo Budanov, pinuno ng tanggapan ng Pangulo ng Ukraine. Mahigit 1 taon nang bigong sakupin ng kalaban ng Stepnahisk. Kahit malaki ang kanilang ginastos at pagkalugi, ayon kay Budanov na pinuri ang mga mandirigbang Ukrainian. Nagpapasalamat ako sa Special Forces ng HUR ng Ministry of Defense ng Ukraine at sa lahat ng unit ng Defense Forces ng Ukraine na nagpakita ng profesionalismo at tapang. Ipinagtanggol ang kanilang mga linya at winasak ang mga mananakop na Ruso, ayon kay Budanov. Nagtapos siya sa mensaheng siguradong mas makakasakit kay Putin. Wala nang kakayahan ng Russia na bantaan ng Zaporizhia ngayon. Babalikan natin yan. Pero iniulat ng Pravda na kontrolado na ng militar ng Ukraine ang lahat ng mahalagang lugar sa Stepnahisk. Magkakaroon ng alaala ang Russia, pero hindi ito tungkol sa malalaking tagumpay gaya ng paglaya ng Kupiansk sa bandang huli ng 2025. Hindi, makikita ng Russia ang nangyari lang sa Stepnahisk at malalaman nitong ang kahangahangang operasyon ng HUR ay direktang kasunod ng isa pang ginawa ng Ukraine ilang araw lang ang nakalipas. Noong Mayo 15, iniulat ng United 24 Media na nabasag ng puwersa ng Ukraine ang depensa ng Russia sa Kharkiv. Kaya napalaya ang Odradna at 22 kilometro ng teritoryo. Malinaw ang estratehiya. Nakatuon ang aktibong depensa ng Ukraine sa paghahanap ng kahinaan ng Russia at matinding pag-atake para tapusin ang Russification. Nakita natin ito sa Kharkiv noong Mayo 15 at ngayon sa Stepnahisk. Hindi na rin makapagpalubag loob si Putin na minsan o 2 beses lang ito magagawa ng Ukraine. Wala nang halaga yon. Ang mahalaga, iiyak na lang si Putin sa kanyang vodka dahil ang nakita niya sa Stepnahisk ay bahagi ng pattern ng kabiguan ng spring offensive ng Russia noong Marso. Lalong nagtatagumpay ang Ukraine matapos ang napakatagumpay na Abril sa larangan ng mga kontra-atake. Isang ulat noong Mayo 2 mula sa Institute for the Study of War o ISW ang nagbunyag na unang beses muling nawala ng teritoryo ang Russia laban sa Ukraine mula nung pagsalakay noong Agosto 2024 sa rehiyon ng Kursk ng Russia. Kung hindi pag-uusapan ng pagsalakay, mas lumalala ang sitwasyon ni Putin. Hindi pa nawawala ng teritoryo ang Russia mula kontraopensiba ng Ukraine noong tag-init 2023. Simula noon, bukod sa Agosto 2024, palaging ipinagmamalaki ng Kremlin ang anumang nakuha nilang teritoryo. Ngunit ngayong Abril, walang ipinadyabang ang Kremlin. Sa Mayo, habang pinalalaya ng Ukraine ang mga pamayanan at patuloy na sumasalpok ang mga puwersa ni Putin sa matitibay na depensa sa Donbas, posibleng makita natin ang bagong nitong pagkalugi ng Russia. Kung mangyari yon, si Stepnahisk ang magiging tampok. Kasama ng tagumpay ng Ukraine itong mga buwan, ipinapakita kay Putin na lumilipat na sa Ukraine ang momentum ng labanan. Sabi ng ISW, ang mga datos mula sa labanan ay nagpapakita na matagal nang may senyales na magkakaroon ng pagbabago sa takbo ng laban. Ang bilis ng pag-usad ng mga Ruso sa buong labanan ay unti-unting bumababa mula pa noong Nobyembre 2025 dahil sa patuloy na pag-atake ng mga Ukrainyano sa lupa
at mga mid-range na strike ng Ukraine. Ang pagharang sa paggamit ng Russia ng mga terminal ng Starlink sa Ukraine noong Pebrero 2026 at paghihigpit ng Kremlin sa Telegram ay nagpalala sa mga problema ng militar ng Russia, ayon sa ulat ng ISW noong Mayo 2. Hindi na resolba ng Russia ang mga problemang ito. Ngayon, sinabi ng CNN na natapos na ang sunod-sunod na panalo ng Russia sa Ukraine. Ramdam na rin ito ng mga sundalong Ukrainian. Ayon kay Kirillo Bondarenko, opisyal na nakausap ng CNN, nagbago na ang ihip ng hangin. Napansin niya na pagod at mababa na ang moral ng mga puwersang Ruso na kalaban ng Ukraine. Ganito raw ang epekto kapag inuubos ni Putin ang mga may kakayahang sundalo ng Russia. Ang natitira na lang ay ang mga hindi organisado. Mahina ang pagsasanay ng mga sundalo na ayaw naman talagang mapunta sa Ukraine mula sa simula. Hindi na nanalo sa digmaan ang mga sundalong ginagawang pambala, gaano man karami ang hawak ni Putin. Pinakita ng Ukraine na kayang pawalang saysay ng maayos na kontra-atake ang isang taong pagsisikap ng Russia. Ang Stepnahisk ay unang hakbang lang papunta sa natitirang Zaporizhia. Bago namin ipaliwanag kung bakit, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung ganitong uri ng impormasyon ang gusto mo makita, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel para hindi mo mamiss ang alinman sa aming mga video. Ngayon, sa unang tingin, parang wala namang ganong halaga ang Stepnahisk. Isa lang itong maliit na rural na pamayanan na dapat sana ay madaling masakop ng malaking militar ng Rusya. Pero malinaw na hindi nila ito nagawa. Ang pagpapalaya ng Ukraine sa pamayanang ito at pag-aalis dito ng impluwensyang Ruso ay may mga epektong lampas pa sa baryo. Mahalaga ang Stepnahisk sa mga plano ni Putin para sa Zaporizhia at ito ang dahilan. Pagdating sa kaguluhang sinusubukang likhay ng Russia sa mga frontline, gamit ang kanilang mga grupong panglusot, ang Stepnahisk ay kumakatawan sa isang pagkakataon para sa Ukraine na patatagin at ituwid ang frontline. Ngayon, may sentrong punto ng Ukraine para mag-organisa ng mas malalim na paglusob sa mga sinakop sa Zaporizhia at ito rin ang nawala sa Russia. Bago napalaya ng Ukraine ang Stepnahisk, ginawang posibleng base ng Russia para sa susunod na paglusob sa Zaporizhia ang baryo. Iyan ang dahilan kung bakit ginugol ng Russia ang mahigit isang taon sa pagtatangkang sakupin ang lugar, ngunit nabigo sila. Isa itong lunsaran, isang puntong pagmumula ng pag-abante na perpektong nakapwesto para bigyan ng sinumang kumukontrol sa Stepnahisk ng kontrol sa putok sa mga rutang logistika sa paligid. Naalala mo ba ang sangandaan na binanggit natin kanina? Na siya na lang ngayon ang rutang pabalik ng Russia sa baryo? Iyan ang mga rutang kayang paulanan ng artilyere ng Ukraine kapag sumalakay ang Russia sa Stepnahisk. Mahalaga rin ang lugar na ito kay Putin. Hindi man niya diretsong sinabi, pero sa dulo ng 2025, malinaw na prioridad para sa militar ng Russia ang mas malalim na paglusob sa lungsod ng Zaporizhia. Noong Disyembre 29, iniulat ng Reuters na sinabi ni Colonel General Mikhail Toplinsky, isa sa pangunahing commander ng Russian Dnipro Group, kay Putin ang bagay na iyon. Ang mga puwersa ng Russia ay nasa 15 kilometro lamang mula sa labas ng lungsod ng Zaporizhia, na siyang itinuturing na hiyas ng rehiyon na pinagmulan ng pangalan ng lungsod. Sa panahong iyon, ayon sa Reuters, kontrolado na ng Russia ang 70%, 5% ng Zaporizhia Oblast, kabilang ang nuclear power plant. Ngunit ang lungsod ang palaging pangunahing layunin. At kinumpirma yun ni Putin noong Disyembre sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang hukbo na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap na sakupin ang Zaporizhia. Mahalaga ang Stepnahisk sa pag-abot ng layunin yon dahil ito ang uri ng staging ground na nabanggit natin kanina. Malaking dagok ito kay Rusya sa psikolohikal na aspeto. Isang taong pag-atake sa pamayanan ay nauwi sa wala. Ngunit mas mabigat pa ito sa estratehikong pananaw. Matapos ang pagkontrol sa Stepnahisk, magpupokus na ang Ukraine sa paglusob sa Zaporizhia na posibleng sumunod ang Hulya-Pola bilang target. Hindi nito ibig sabihin na mababawi na ng Ukraine ang Hulya-Pola. Ipapaliwanag namin kung bakit mamaya. Para kay Putin, ang launchpad na dapat magpalakas sa puwersa ng Russia sa Zaporizhia ay magagamit na ng Ukraine para pilitin ng Russia na ilihis ang tropa nila mula sa operasyon sa silangan ng Zaporizhia Oblast. Problema ito para kay Putin. Ibig sabihin nito na ang Stepnahisk ay naging unang hakbang ng Ukraine tungo sa pagpapalaya ng isang rehiyon na nasa ilalim ng tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia mula pa nung simula ng pananakop. Balikan natin ang psikolohikal na dagok ng Russia. Kawili-wiling kaso, ang Stepnahisk. Sa dulo ng 2025, maraming maling pahayag ang Russia tungkol sa pagsakop ng mga pamayanan bilang paghahanda sa bagong usapang pangkapayapaan sa Ukraine. Hulaan mo kung anong pamayanan ang inaangkin ng Russia na nasakop nila noon? Tama, Stepnahisk. Sinabi ng Russia na nakuha nilang pamayanan, pati Hulya-Pola at Kupiansk, noong dulo ng Disyembre. Nakita natin kung paano nauwi ang mga pag-aangkin na yon sa Kupiansk. At ngayon lang natin nakita
na nabasura ang mga yon sa Stepnahyevsk. At ngayon, kailangan ng mag-alala ng mga puwersa ng Rusya sa Hulyapola. Yung mga maaaring naniwala sa mga pahayag ng Rusya ay magtataka rin kung ano nang nangyayari. Ang Stepnahyevsk ay dapat matagal nang nakuha na magbibigay kay Putin ng mas malaking kalamangan sa mga usapang pangkapayapaan. Ngayon, ganap na itong hawak ng Ukraine. Pinag-usapan natin ang momentum at ang paglaya na ito ay nagpapakitang pabor sa Ukraine ang sitwasyon. Kung sakaling muling mangyari ang mga usapang pangkapayapaan, maaring ituro ng Ukraine ang mga lugar tulad ng Stepnahyevsk at sabihing, tingnan ninyo, inangkin ng Russia na nakuha na nila ang lugar na ito. Nagsisinungaling sila noon at napaalis na sila ngayon. Kaya huwag kayong magpaloko kay Putin na isipin na ang Russia ay isang hukbong militar na kayang sakupin ang lahat. Sino nakakalam? Ang Stepnahyevsk at ang mga lugar na katulad nito ay maaring magkaroon ng mas malaking papel sa mga usapang pangkapayapaan kaysa sa inaasahan ng sinuman. Pero kung totoong nagmamasid ka sa lugar, kahit bago pa ang pagsisikap ng Ukraine kontra impluwensyang Ruso, makikita mo na agad ang kasinungalingan ng Russia. Pebrero, 2 buwan matapos ang pahayag ng Russia na nasakop nila ang Stepnahyevsk, nalaman ang tunay na nangyayari sa baryo. Wala namang nasakop ang Russia. Ang Stepnahyevsk ay isang mapanganib na death zone kung saan ang mga sundalong Ruso ay nabubuhay ng halos 12 minuto bago matunton at mapatay. Ngayon na kontrolado na ng Ukraine ang Stepnahyevsk, maaari na nilang gawin ang ganitong uri ng zona ng kamatayan sa ibang lugar. Dahan-dahan, maaring makapasok ng mas malalim ang Ukraine sa mga gray zone kung saan inaangkin ng Russia ang mga tagumpay na hindi naman nila talaga nakuha. Iyan ang nagbabalik sa atin sa kung ano ang susunod na mangyayari sa posibleng paglusob ng Ukraine patungo sa direksyon ng Hulyapola. Hindi na rin naman naging maganda ang opensiba ng Russia sa direksyong iyon. Tandaan, inangkin na ng Russia na nasakop na nito ang Hulyapola noong Disyembre 2025. Noong Abril, iniulat ng New Voice of Ukraine na inuuna ng Russia ang paglusob sa lugar na hindi naman dapat kung nakuha na nila ito. Mula noon, ang mga kontra-atake ng Ukraine ay nagdulot ng kaguluhan. Dahil sa pag-atake nila sa Alexandrivka, napilitan ng Russia na ilipat ang reserbang para sa Hulyapola. Iyan ang punto. May mahihinang bahagi na sa linya ng Russia mula pa Abril. Hindi porket nakuha na ang Stepnahyevsk, susunod na agad ang Hulyapola. May ilang dosenang kilometro sa pagitan nila, kaya hindi sila direktang magkaugnay. Nagtagumpay din ang Russia na makagawa ng mas matibay na linya ng depensa sa rehiyon ng Hulyapola kaysa sa ibang bahagi ng direksyon ng Zaporizhia. Maaring simula ng Ukraine ang kontra-attack sa malilit na pamayanan. Nagpapadala rin ng Russia ng infiltrator sa iba't ibang lugar, gaya ng sa Stepnahyevsk. Malababong marating ng bagong pagsulong ng Ukraine ang Hulyapola, pero magdudulot ito ng kaguluhan at mapipilitang maglipat ng puwersa. At ang lahat ng iyon ay nangangahulugan na hindi magagawang sumunong ng Russia ayon sa plano nito patungong lungsod ng Zaporizhia. Mahalaga ito. Alam na ng Russia na tapos ng plano nito para sa Zaporizhia sa 2026. Nang pinlano ni Putin ang opensiba para sa Tagsibol, 2026 Donetsk at Zaporizhia ang target. Ngayon, Donetsk na lang. Ayon sa ulat ng New Voice of Ukraine noong Mayo 19, sinabi ni Pavlo Palisa, deputy head ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, na hindi pa natutupad ng Russia ang mga deadline nila. Ayon kay Palisa, dapat bumagsak na ang Donetsk pagsapit ng unang bahagi ng Setyembre. Ngunit dahil sa mabagal na usad ng Russia, malamang lumagpas sa deadline bago ito bumagsak. Dahil sa kabiguang yon, hindi mapapalakas ng Russia ang paglusob nila sa Zaporizhia. Susubukan pa rin nila, pero dapat ilan ng reserba para sa Donetsk. Kapag nalilinis ng Ukraine ang mga lugar gaya ng Stepnahyevsk mula sa Ruso, tumataas ang tsansa ng pagkakatigilan o posibleng pag-usad ng Ukraine sa Zaporizhia sa pagtatapos ng 2026. Ang mas malawak na larawan dito ay muling nakapagsagawa ang Ukraine ng matagumpay na kontra-atake. Hindi yun kasama sa plano ni Putin. Sabi ng ISW noong Mayo 9, halos tumigil ang opensiba ng Russia ngayong Tagsibol dahil bigo silang makamit ang makabuluhang tagumpay sa operasyon sa loob ng 1 taon. Ayon sa ISW, ang mga teritoryong nakuha, lalo na noong 2026, ay limitado at walang malaking estratehikong halaga. Pinalalala pa ang problemang yon at malapit nang maging issue para sa Russia, ilang dosenang milya sa likod ng bagong Stepnahyevsk front, na yon na hawak na ito ng Ukraine, ay ang mid-range na estratehiya ng Ukraine. Pinagsasama ng Ukraine ang mga rocket strike gamit ang mga sistema tulad ng HIMARS na tumulong sa kanila na tamaan ng mga likurang bahagi ng Russia noon, kasamang bagong henerasyon ng mid-range na mga drone na sumisira sa logistics at command ng Russia sa likod ng front.
Dumoble ang mid-range drone strike ng Ukraine noong Abril kumpara Marso, na mas madalas tumatama sa mga target hanggang 100 at 80 kilometer sa likod ng front. Panganib din ito para sa Russia at layunin nito sa Zaporizhia. Di pa kayang sumulong patungong Hulyapola ang Ukraine. Pero gamit ang Stepnahayevsk bilang base, magagamit nila ang mid-range na drone laban sa settlement at kalapit na teritoryo para pigilan ang Russia sa pag-usad papuntang Zaporizhia. Bawat pag-atake ay napapahina sa Russia, kaya mas dumarami ang oportunidad para sa mga kontra-atake. Wala silang sagot, at hindi nila ito inasahan sa simula. Isang hindi kapanipaniwalang tagumpay sa magdamag para sa Ukraine, ang maaring maging unang hakbang tung sa ganap na paglaya ng Zaporizhia. Sa silangan at timog silangan ng Ukraine, tuloy ang martsa ng paglaya. Isa itong kwento na parang galing sa isang Hollywood na pelikula, puno ng intriga, lihim na pagpaplano, at mga pag-atake na isinagawa sa ilalim ng takip ng hamog. Panoorin ang aming video para makita ang buong kwento. At kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para hindi mo mamiss ang aming balita tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.